Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Sa mabuting balitang ito, makikita natin na si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Jose ay isang matuwid na tao, isang matuwid na Hudyo, isinasabuhay ang tipan ng Diyos. At nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria, ayaw niya itong malagay sa lubos na kahihiyan, kaya't binalak niyang hiwalayan ang ina ng Diyos ng palihim. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang isang babaeng nakatakda ng ikasal o isang babaeng naikasal na at natagpo ang nagdadalang tao at maaaring isipin ng marami na ang pagdadalang tao ay dulot ng hindi pagiging tapat ng babae, ang babae ay dadalhin sa publiko at babatuhin hanggang sa mamatay. At ito ang maaring mangyari kay Maria. Ngunit sa ebanghelyong ito, makikita natin ang larawan ni San Jose. Si San Jose ay isang taong matuwid. Ang ibig sabihin, mula pa sa kanyang pagkabata ay alam niya na ang kautusan. Alam niya ang kasulatan at nalalaman niya na isang araw ang Mesiyas ay ipapanganak mula sa isang babaeng Israelita. At sabi ng mga ibang nag-aral, lihim na nais hiwalayan ni Jose ang Birheng Maria, hindi dahil gusto niya itong iwanan sa gitna nitong isang misteryosong pangyayari. At sabi pa rin nila ng mga ibang nag-aral, hindi dahil para bang siya ay napagtaksilan ng kanyang minamahal. Ang sabi ng mga ekspertong ito, si San Jose ay nais humiwalay kay Maria dahil nalalaman niya sa likod ng pagdadalang tao ng Birhen ay isang malaking misteryo. At ang misteryong ito ay galing sa Diyos. Natural na alam ni San Jose ang propesiya mula kay Propeta Isaias na ang isang birhen ay magdadalang tao at manganganak at ang sanggol ay tatawaging Emmanuel. At sabi ng mga ekspertong ito, maaaring ayun ang nasa gunita ni San Jose. At nakita niyang hindi siya karapat-dapat makialam sa banal at makalangit na pangyayaring ito sa kanyang minamahal na si Maria. Kaya nga, ang paghiwalay ni Jose ay sapagkat nakita niyang siya ay masyadong maliit at hindi karapat-dapat sa napakalaking kaganapang ito. Ngunit habang pinag-iisipan daw ito ni Jose, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa panaginip at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At katulad nga ng interpretasyon ng mga eksperto sa kasulatan at sa tradisyon ng simbahan, makikita natin na ayaw makialam o manghimasok ni San Jose sa napakalaki at makalangit na misteryo, ngunit sa pagpapakita sa kanya ng anghel, sinasabi ng Diyos kay San Jose na bahagi siya ng kasaysayang ito. At ang kasaysayang ito ay kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga si San Jose, siya ay ang tinatawag na ama o magiging ama ni Jesus dito sa lupa. Ang sabi nga nila sa Ingles ay foster father. Ibig sabihin yung pagiging ama ng Diyos ay ipinagkakatiwala niya kay San Jose upang siya ang mangalaga bilang ama dito sa lupa sa sanggol na si Jesus. Kaya nga makikita natin dito na si San Jose ay itinakda ng Diyos, itinalaga na makabahagi sa kasaysayan ng kaligtasan.
Kaya nga bilang ama ni Hesukristo dito sa lupa, mayroong isang responsibilidad o tungkulin si San Jose na nabanggit sa ebanghelyong ito. Siya ang magbibigay ng pangalan sa batang lalaki. At ang sanggol na ito ay tatawaging Jesus. Ang pangalang Jesus ay galing sa salitang Hebreyo na Yeshua. Ang ibig sabihin ay ang pagliligtas o ang tagapagligtas. Kaya nga ang ibig sabihin, nakaatang sa balikat ni San Jose na pangalagaan ang sanggol upang ang daigdig at ang sangkatauhan ay maligtas. Kaya nga ipinaalala sa kanya ng anghel ang propesiya sa lumang tipan, maglilihang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Kaya nga, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, ay nakatalaga sa pangangalaga ng banal na si San Jose. Si San Jose, bilang ama ni Hesukristo dito sa lupa, ay may katungkulang turuan ng kasulatan o ng Torah ang bata at turuan din ang bata ng isang gawain. At dahil si San Jose ay isang karpintero, ayon sa tradisyon na ating pinapaniwalaan, si Hesukristo rin ay lumaki na alam ang gawaing ito. Si Hesukristo rin ay ang karpintero mula sa Nazaret. Kaya nga marami sa pagtuturo ni Hesukristo ay patungkol sa paggawa sa aspetong ito. Ang paggawa ng pamatok, sapagkat ang mga karpintero ang lumilikha ng pamatok para sa mga hayop. Kaya sabi ni Hesukristo, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Isa pang talinghaga ni Hesukristo ay patungkol sa isang taong nagtayo ng bahay sa bato at ang isang tao naman ay nagtayo ng bahay sa buhangin. Ang nagtayo ng bahay sa bato ay nanatili kahit na dumaan ang malalakas na bagyo. Ang nagtayo ng bahay sa buhangin ay bumagsak sapagkat ang buhangin ay hindi tamang pundasyon. At makikita natin ang larawan ni San Jose ay napakalaking impluwensya sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa at sa kanyang mga pagtuturo. Kaya nga sa araw na ito, alalahanin natin si San Jose at tayo ay humingi ng panalangin sa kanya. San Jose, Ama ng aming Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.